like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Hawak na ngayon ni Van ang kanyang weapon at sinabing hindi na niya kailangang malaman ang mga details. Ngunit dahil ang kanilang player ay malubhang nasugatan, oras na para sa change of players, at nagtanong kung ayos lang ba kay Benedict. Inisip ni Benedict na pamilyar ang energy ni Van, ngumisi, at sinabing nakakaaliw ito at gusto niyang makita kung anong trick ang magagawa ni Van. Inihanda ni Van ang kanyang sword at sumagot na ayos lang sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw sa Shaha Siege Camp, isang soldier ang pumasok sa camp at nag-report sa commander na si Lisa na ang messenger ay bumalik na mula sa mission at na-inform na ang kanyang Majesty Benedict na ang Siege of Shaha ay maayos na nagpapatuloy. Nagpahayag ng pasasalamat ang commander at nagbigay ng sword bilang reward. Pagkatapos ay pinatumba niya si Lisa, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lugar. Ang commander ay nabunyag na si Van sa kanyang true form. Sinabi ni Burm kay Van na ngayong patay na ang messenger, lahat ng siege forces ay naubos na. Sumagot si Van na ang lahat ay salamat sa allusions ni Burm. Sinabi ni Burm na hanggat active ang illusion barrier, walang makakaalam na ang siege forces ay tuluyan ng nawasak. Sinabi ni Van na ipapaubaya niya ang illusion barrier kay Burm at lilipat sila upang kunin ang cave. Sumang-ayon si Burm at nakiusap na iligtas si Chotra. Naalala ito ni Van at inilabas ang kanyang power. Itinama niya ang kanyang sword sa lupa at ang destruction ay lumapit kay Benedict na nakatayo sa malayo. Nagpakita ng pag-aalala ang mga soldiers ni Benedict para sa kanya. Pinrotektahan ni Benedict ang sarili gamit ang kanyang mga braso, nagnitngit ang mga ngipin, at inisip na malapit na iyon. Sinabi niya na mas interesting si Van kaysa sa inaasahan. Sumagot si Van na mapapahiya lang ulit si Benedict kung magpapatuloy ito sa pagsasalita ng ganoon. Si Benedict, na naiinis, ay nagsabi na dapat niyang tretuhin si Van sa parehong paraan. Inilabas niya ang kanyang power, tuluyang sinira ang lupa at pinalipad ang mga soldiers. Nanatiling matatag si Van at sinabing ang murderous intent ni Benedict ay isa lamang empty shell. Inilabas din ni Van ang kanyang intent at ang kanilang mga murderous intents ay nag-clash, na nagtulak sa kanilang dalawa paatras. Pinagalitan siya ni Benedict at tumalon pa sulong, idinedeklara na titingnan niya kung hanggang kailan kakayanin ni Van. Nanatiling matatag si Van at hinarangan ang dalawang sword strikes. Sumulong si Benedict, inilalabas ang kanyang killing intent at patuloy na sinisira ang surroundings. Gumanti si Van ng slash, itinulak siya palayo, at pagkatapos ay tumalon pasulong upang umatake muli. Umiwas si Benedict at napansin na mas mabilis si Van. Habang bahagyang nasugatan ni Van ang kanyang mukha, galit na nagtanong si Benedict kung paano ito nang ahas. Pagkatapos ay sinipa siya ni Benedict, sinasabihan siyang huwag maging cocky. Hinarangan ni Van ang sipa gamit ang kanyang binti. Ang kanilang clash ay lumikha ng explosion na nagtulak sa kanilang dalawa paatras habang naglalaban. Nagawang manatili ni Benedict sa kanyang kinatatayuan at sinabing hindi masama si Van. Sumagot si Van na flattered siya. Idineklara ni Benedict na ang fun ay nagtatapos dito, ini-activate ang Eye of Ra at iwinasiwas ang kanyang sword. Ang Shaha forces ay dumating sa sandaling iyon. Nagtaka si Benedict kung bakit nandoon ang Shaha forces. Sumagot si Van na hindi pa napapansin ni Benedict na ang Shaha ay nasa kamay na nila. Nagulat si Benedict at sinabi ni Van na masyadong kampante si Benedict para malaman ang nangyayari at idinagdag na nakakadismaya na ang Desert General ay walang alam sa ganitong event. Mahigpit na hinawakan ni Benedict ang kanyang sword. Inamin na naging complacent siya at inilabas ang Sun's sword. Inisip ni Van na ang real battle ay magsisimula sa sandaling iyon. Sumulong si Benedict at hinarangan ni Van ang kanyang sword na nahihirapan laban dito. Kinutya siya ni Benedict at nagpakalat ng apoy sa paligid gamit ang isang strike. Nagnitngit ang mga ngipin ni Van at sinabing ito ang dahilan kung bakit nakakairita kalaban si Benedict. Habang humuhupa ang dust, inisip ni Van na kahit kaya niyang tiisin ito, hindi niya kayang labanan ang power ni Ra. Naglabas siya ng isang scroll at naalala si Henry na nagsabing gamitin ito kung ang laban kay Benedict ay hindi na makontrol.
Nagtanong si Benedict kung anong uri ng trick ang sinusubukan ni Van. Pinunit ni Van ang papel at inihagis ito. Kumalat ang magic at isang magic circle ang nabuo sa pagitan nila. Isang jewel ang nahulog mula rito na sinalo ni Van. Naguluhan si Benedict at nagmura, tinatanong kung bakit nasa kanya iyon at sinasabing hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ay umupo si Benedict, inilabas ang kanyang power para mag-teleport, at naglaho kasama ang kanyang forces sa isang ulap ng dust. Nagtaka si Van kung ano ang nangyari at napagtanto na wala na si Benedict. Kinwestiyon niya kung ano ang ibinigay ni Henry sa kanya. Masayang nag-chant ang mga soldiers na nagtagumpay sila at tumakas na si Benedict. Inisip ni Van na malapit na silang matapos doon at nagtaka kung kumusta na ang mga bagay sa sultan. Bago magtagpo sina Van at Benedict, dumating sina Henry at Aizen sa sultan. Napansin ni Henry na gaya ng inaasahan, pumunta si Benedict sa cave at nagtanong kung dapat na ba nilang simulan ang kanilang plan. Samantala, isinama ni Henry si Kyle at sinabi rito na dapat siyang tumulong gaya ng hiniling noon. Ipinahiwatig ni Henry na kung gusto ni Kyle na manatiling buhay, alam niya ang dapat niyang gawin. Itinaas ni Kyle at ng kanyang wizards ang kanilang mga braso at ang black clouds ay kumalat sa kalangitan sa itaas ng sultan. Nagulat ang mga soldiers ng sultan at nagkomento sa biglaang black clouds. Ang lightning bolts ay tumama mula sa clouds, tinatamaan ang mga soldiers. Sinubukan nilang tumakas, ngunit bawat isa ay naging target ng lightning. Sa loob ng ilang segundo, ang palas ay nag-crack at ang mga soldiers ay tuluyang naubos. Sinabi ni Henry na sapat na ito. Pagkatapos ay iniabot ni Har-Arian ang isang letter sa isang soldier at inutusan itong dalhin sa Sultan's Castle. Ang leader ng sultan, si Badaila Sultana, ay lumabas ng castle at umupo sa harap ni Har-Arian. Sinabi ni Har-Arian na lahat ng mga tauhan ni Benedict ay nahuli na at napunta siya para kunin si Badaila. Humingi ng paumanhin si Badaila at nagmakaawa para sa mercy. Sinabi ni Har-Arian sa kanya na itigil ang paghingi ng paumanhin at sinabing kahit na ang kanyang mga ginawa ay disgraceful, tiyak na mayroon siyang mga dahilan. Inisip ni Henry na ang Shah at Sultan ay nakabawi na ng dalawang oasis cities at ang contribution ni Aizen ay naglalagay sa kanya sa unahan. Isang magic circle ang lumitaw sa itaas ni Henry at naisip niya si Van, inaakala na tiyak na pinunit na ni Van ang scroll. Lumapit si Badaila kay Henry at tinanong ni Henry kung dala ba niya ito. Kinumpirma ito ni Badaila at iniabot ang isang jewel, sinasabing ibibigay sana niya ito sa kanyang majesty. Ipinaliwanag niya na ito ang Sultan's Tear, isang treasure ng Sultan Tribe at symbol ng Supreme Commander ng Sultan Army. Kinuha ito ni Henry at sinabing kailangan lang niya ito sandali at ibabalik din agad. Inihagis niya ang jewel sa magic circle. Nag-aalalang nagtanong si Badaila kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Henry na ang treasure ay gagamitin sa isang napakaseryosong situation at dapat nilang matiyak na alam ng mga tauhan ni Benedict ang nangyayari sa pamamagitan ng treasure na ito. Sa kasalukuyang situation, nagtataka si Van kung ano ang ibinigay sa kanya ni Henry. Pagkatapos, sa pagbanggit kay Duke Arthur, isang magic circle ang nabuo at nag-teleport si Benedict doon. Sinabi ni Arthur na tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya at sinabihan si Benedict na ipadadala niya si Morrid at ang iba pa sa susunod na araw. Nagtanong si Arthur kung nakuha na ni Benedict ang sigil ni Janus. Yumukod si Benedict at humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya ito nakuha. Sumagot si Arthur na hindi kailangang maging seryoso at makakatulong din siya doon. Sinasabing inisikaso na niya ito at magpapadala ng isang bagay na kapantay ng value ng sigil ni Janus na magiging kapaki-pakinabang. Nagpahayag ng pasasalamat si Benedict at nag-teleport palayo. Pagkatapos ay sinabihan ni Arthur ang kanyang mga subordinate na magpadala ng message kay Morrid na oras na para maghanda. Sumang-ayon ang kanyang mga subordinate. Nang maglaon sa Khan's Rampart, sinabi ni Aizen na isang hakbang na lang sila para matalo si Benedict at lahat ng ito ay salamat kay Henry. Sumagot si Henry na si Aizen ang true hero ng war. Inisip ni Henry na kakaiba dahil humingi sana si Benedict ng tulong kay Arthur, ngunit walang bakas ni Arthur na lumitaw.
Pagkatapos ay inutusan ni Aizen ang army na magsimula at nagmarcha sila patungo sa Khan Palace. Samantala, nakatayo si Benedict sa rooftop habang hawak ang asawa at ina ni Har-Arian bilang hostage. Nagulat si Har-Arian at nagtanong kung bakit nandoon ang kanyang asawa at ina. Habang halos mawalan siya ng malay, hinawakan siya ni Henry. Umiyak si Har-Arian at sumigaw kay Henry, sinabi ni Henry na ang kanyang pamilya ay pinuprotektahan ng Shonen family at nagtanong kung paano ito nangyari. Sinabi ni Henry kay Benedict na bigyan sila ng isang araw para pag-isipan ito at sinabing magbibigay sila ng sagot sa susunod na araw. Sumagot si Benedict na gusto niya ang sagot sa mismong araw na iyon at sinabing kung hindi ibibigay ang mga sigil sa gabi, papatayin niya ang mga hostages. Noong gabing iyon, sa loob ng tent ni Har-Arian, pumasok si Henry at nakitang tahimik na nakaupo si Har-Arian. Sinabi ni Henry na ang mga advisors ay lahat sumasang-ayon na hindi dapat ibigay ang mga sigils. Hindi sumagot si Har-Arian at tinawag siyang muli ni Henry. Sinabi ni Har-Arian na nakikinig siya. Sinabi sa kanya ni Henry na dapat siyang gumawa ng desisyon at tinanong kung aware ba siya rito. Sumagot si Har-Arian na aware siya at may luha sa kanyang mga mata na sinabing hindi niya kaya at hindi niya kayang isuko ang kanyang pamilya. Umupo si Henry sa harap niya sa lupa at sinabing naiintindihan niya, sinabihan siyang huwag masaktan ang kalooban at sinabing gaano man kaimportante ang subjugation, hindi niya maaaring ipilit ang Empire's will sa isang pamilya lamang. Umiyak si Har-Arian at nagpasalamat sa kanyang pag-unawa. Sinabi ni Henry na huwag at sinabing pinili lang niya ang tanging available option. Pagkatapos ay sinabi ni Henry na mayroon siyang request at nagtanong kung mapagbibigyan ba ito ni Har-Arian. Sumagot si Har-Arian na nakikinig siya. Nang maglaon, lumipad si Henry patungo sa Khan's Palace at lumapag malapit dito. Lumapit si Benedict at nagtanong kung flying magic ba iyon, pinapuna na tila may mga guests na nagpas siyang magpakita sa gabi. Sinabi ni Henry na dala na niya ang sagot sa kanyang tanong. Mapang-uyam siyang tinawag ni Benedict na daring at nagtanong kung napunta ba siya para makipag-deal dahil lang sa kaya niyang gumamit ng kaunting magic. Nagpakita si Henry ng isang magic circle at sinabing itinago niya ang mga sigils gamit ang magic na iyon at kung susubukan ni Benedict ang anumang tricks, hindi man lang niya masisilayan ang mga sigils. Inutusan ni Benedict ang guard na dalhin ang mga hostages. Nang dalhin ang mga hostages, inihagis niya ang mga ito kay Henry. Sinalo sila ni Henry at tinanong kung ligtas ba sila. Nagtanong ang kanyang asawang si Selen kung sino siya. Sinabi ni Henry sa kanya na matulog muna sandali, at gumamit ng sleep magic sa kanila. Pagkatapos nilang makatulog, hiningi ni Benedict ang gusto niya. Inihagis ni Henry ang mga sigils sa kanya. Kinuha ito ni Benedict, binuksan ang kanyang kamao, at nakita ang dalawang ring sa kanyang kamay, ang isa ay sigil ni Ra, at ang isa ay sigil ni Janus, at napagtanto na ang mga ito ay tunay. Pagkatapos ay nagsignal si Henry kay Clever, at sa sandaling iyon, nilamon ni Clever si Benedict mula sa likuran. Pagkatapos ay natagpuan ni Benedict ang sarili sa isang shabby place na nakatayo sa tubig at nagtaka kung nasaan siya. Inilabas niya ang Sword of the Sun at sa inis ay nagtanong kung nasaan si Henry at saan ito nagpunta. Sinasabing walang magagawa si Henry sa kanya gamit ang ganoong kaliit na tricks. Lumitaw si Henry at sinabing kahit si Benedict ay isang general, wala siyang magagawa sa loob ng stomach ng isang mimic at sinabing oras na para magbayad si Benedict Cave. Bumuo si Henry ng magic stacks at mga magic circles na lumitaw sa itaas ni Benedict at nagsimulang tamaan siya. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Henry si Clever kung patay na ba si Benedict. Sumagot si Clever na buhay pa ito. Sinabi ni Henry na mahirap patayin si Benedict at siya na mismo ang tatapos dito. Sinabihan niya si Clever na buksan ang daan at binuksan ito ni Clever. Tumalon si Henry sa loob ng stomach at lumapag doon. Sinabi niya kay Benedict na ang pag-survive sa downpour ng magic fire ay nagpapatunay na ang isang general ay iba sa lahat. Iwinasiwas ni Benedict ang kanyang sword at sinabing hinding-hindi niya hahayaang makatakas si Henry sa ginawa nito at sinabihan siyang ilabas ang kanyang sword. Tumawa si Henry at nagtanong kung bakit kailangan, pumalakpak, bumuo ng mga magic circles,
at sinabing ang kanyang main profession ay isang wizard at kung makakaligtas pa si Benedict dito, sa kanya ilalabas ang kanyang sword. Pagkalipas ng ilang sandali, bumagsak si Benedict, at lumapit si Henry sa kanya, sinasabing nanalo na siya. Pagkatapos ay bumagsak din si Henry, ang kanyang stomach ay malubhang nagdurugo.